Atras abante, practice ka muna pare. Diretso ang tingin at wag lang sa mga sexy. Oh my God! Wow! Good day mga ka-fixit! Pag-atras at pag-abante, bakit nga ba ito ginagawa at para saan? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-fixit, there are a number of reasons kung bakit natin ginagawa ang pag-atras at pag-abante sa ating manual transmission sa sasakyan. Unang-una, para tayo ay masanay sa clutch control. Pangalawa, para tayo ay masanay sa clutch control. At pangatlo, para tayo ay masanay sa clutch control mga ka-fixit. Nung nag-aaral pa lamang po ako magmaneho, ang una kong pinag-practicean ay isang L300 close delivery van. Actually, it's a ref van mga ka-fixit kasi ako po dati nagtatrabaho sa isang malaking restaurant na nagdi-deliver po kami ng mga cakes and other pastry products na kailangan ay maintain the cold temperature habang binabiyahe mga ka-fixit. So sa parking area ng restaurant na yon, doon ako natutong magmaneho just by using the vehicle ng atras at abante sa parking area ng ano na yon, no? Sa parking area ng restaurant na yon. So atras abante lang ako, atras abante lang doon sa parking area. Doon ako natutong mag-maneuver para i-parking yung van sa correct position niya, no? Pag nagkakarga ako ng mga deliveries na binilang ko nung madaling araw, kasi kakarga ko para ready na siya to deliver kapag around 7 or 8 AM na. So doon ako natuto talaga, atras abante lang. Nung una namamatay-matayan pa ako ng makina, pero nung nakuha ko na yung tamang clutch control and tamang RPM level ng gasoline na ina-apply, yun, nakuha ko na yung patamang pag-atras at pag-abante ng L300 ba na yun. At basically yun talaga yung pinaka-foundation ko, no, na natuto ko ng clutch control, and yun ang pinaka-foundation kaya natuto ko na magmaneho ng manual transmission na sasakyan. Okay? So sa mga ka-fixit natin dyan, na nag-aaral pa lamang magmaneho mga ka-fixit, very important na matutunan mo itong pag-atras at pag-abante ng tama ng inyong manual transmission na sasakyan. Dahil ultimately, all throughout your driving experience, itong pag-atras at pag-abante yung madalas na gagawin mo. Okay mga ka-fixit? So umpisahan na natin yan. Okay? So make sure lang na pag nagpa-practice kayo, naka-seatbelt kayo mga ka-fixit, and you're wearing comfortable clothes, you're wearing comfortable shoes mga ka-fixit. Okay? So palagi yung tatapakan yung inyong brake pedal bago ninyo i-disengage yung inyong handbrake. Just to make sure lang na hindi aandar yung sasakyan kapag dinisengage niyo yung inyong handbrake, kasi minsan hindi natin nakikita na nasa slope pala tayo, or nasa pababa, or nasa paakyat na kalsada. So i-try natin, tingnan mo, pag binaba ko itong handbrake, ayan o, medyo umaatras yung sasakyan. So ibig sabihin, pababa itong kalsada nito papunta sa likod. So disengage yung handbrake after mong tapakan yung iyong brake pedal or foot brake mga ka-fixit. So abante muna tayo dahil may space dito sa unahan natin. So clutch all the way down, first gear. Magbibigay ako ng gas up to 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. And kapag 10 km per hour na, 8 or 10 km per hour ng takbo ng ating sasakyan, pwede ko nang bitawan yung ating clutch all the way up dahil hindi na tayo mamamatay ng makina at this speed. Okay, so clutch all the way down, neutral, progressive braking hanggang makahinto. Pwede ko nang bitawan yung ating clutch habang papahinto dahil hindi na tayo mamamatayan ng makina noon dahil naka-neutral na tayo. Then progressive braking na lamang hanggang sa makahinto tayo smoothly mga ka-fixit. So try naman natin yan ng paatras. So clutch all the way down, reverse gear, gas up to 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan paatras. Pero dahil may sasakyan sa likod, pepreno muna ako. Ayan, so gas ulit, 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan paatras. At kapag 10 km per hour ng takbo ng ating sasakyan, bibitawan ko yung ating clutch all the way up dahil di na tayo mamamatayan ng makina at this speed. Okay? So brake pedal, clutch all the way down, neutral, progressive braking hanggang makahinto. Okay? So ganyan lamang. Pero syempre, kapag ka nasa parking area ka ng isang maliit na establishment, medyo hindi ka makakapagpatakbo ng 8 or 10 km per hour. Syempre dapat mas mabagal pa doon kasi medyo delikado gawin nyo sa isang masikip na area. Okay? So ang ginagawa ko nung talagang clutch control lang. Parang ganito, clutch all the way down, first gear, bigay tayo ng gas 1000 RPM, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Ayan, kina-clutch control ko lang para mabagal lang yung takbo ng ating sasakyan. Around 5 km per hour lang. Then clutch all the way down, brake pedal hanggang makahinto, then saka ako inyo neutral. Saka ko palang mabibitawan yung ating clutch all the way up, no?
Ganyan yung method na ginagawa ko dati. Nung bago-bago pa lang ako natututo magmaneho. So parang sa patras din, gagawin din natin yan. Yan o, gas, then clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. Pero ibinabalik-balik ko siya sa clutch all the way down at times para bumagal yung ating sasakyan. Ayan, ina-applyan ko rin ng brake pedal para bumagal yung ating sasakyan. Okay? Then kapag nakahinto na, saka ko pa lamang ilalagay yung ating transmission sa neutral at pwede ko rin bitawan yung ating clutch all the way up. Okay mga ka-fix it? Pero as time goes by, nung natuto na ako magmaneho at medyo nagkaroon na ako ng kasanayan, saka ko na ginagawa yung ganito, gas to the biting point, clutch to the biting point. Yan. Yung kapag papahinto ka na, pwede mo lang ibitawan yung pwede mo lang ilagay yung iyong clutch all the way down, then neutral, then progressive braking ka na lamang hanggang makahinto. Ganun din naman sa paatras. 1000 RPM of gas, clutch to the biting point. Yan. Tapos kapag papahinto ka na, clutch all the way down, neutral, at progressive braking ka na lamang hanggang makahinto. Okay? Yan. Pero ngayon na natututo ka pala mo magmaneho, mga ka-fixet, much better na i-concentrate mo muna yung sarili mo sa clutch control, no? Mga ka-fixet, huwag mo muna isipin yung clutch all the way down, in-neutral mo bago ka huminto na sa pamamagitan ng progressive braking. Kasi medyo mahihirapan kang isipin yun at this time dahil bago-bago ka pala natututo magmaneho. It's too much to think about. Very important sa pagmamaneho ng manual transmission na sasakyan na matutunan mo yung proper clutch control, mga ka-fixit. Dahil yan pa talaga yung pinaka-foundation ng iyong pagmamaneho ng manual transmission na sasakyan. Okay mga ka-fixit? Then, kapag ka marunong ka na nun, atras abante, nagagawa mo na yan smoothly, no? Pwede mo nang gawin yung mga pagmamaneuver, yung aatras ka na ng mayroon ng angle, aabante ka na ng mayroong angle, kumbaga yung mga ginagawa natin na U-turn, 2-point turn, 3-point turn, 5-point turn. Ayan. Meron nga pala akong ginawang video tungkol dyan. At kung gusto mo panood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay? Siya nga rin pala, very important din na malaman mo na kapag ka ini-engage mo yung iyong transmission sa first gear and neutral, most probably at times dahil nakahinto or stationary yung iyong sasakyan, may mga pagkakataon na mahihirapan kang ipasok yan. Lalong-lalo na sa mga sasakyan na medyo lower model o yung medyo mura-murang sasakyan, no? Kasi minsan hindi ganoon kaganda yung pagkakagawa ng transmission or hindi ganoon ka sophisticated yung synchronizer ng transmission. Kagaya nitong Mitsubishi Mirage GLX model 2014, may pagkakataon na hindi ko maipasok agad sa reverse gear yung transmission na to, no? And ang ginagawa ko lang kapag nangyayari yung clutch all the way lang din ulit, then siya ako ipapasok na reverse gear or paandarin ko siya ng konti para lang maipasok ko siya ng reverse gear. So may mga pagkakataon na ganun ka-fix it. Very important lang na malaman mo na kapag ayaw pumasok, huwag mong ipipilit. Okay? Pag ayaw pumasok, huwag mong pilitin. Okay, medyo medyo may second meaning yun, pero bahala na kayo. Pag ayaw pumasok mo pilitin, paabante mo ng konti or clutch all the way down ka ulit para maipasok mo. Ganon din sa first gear, may mga pagkakataon din na nangyayari yan. And meron nga pala akong ginawa nga detailed video tungkol sa topic na yan. And kung gusto mo panood yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to sa description below para mapanood mo. Okay? So kapag nasanay ka na ng clutch control sa atras abante, magagawa mo na to. Clutch all the way down, first gear, gas to the biting, gas 1000 RPM, clutch to the biting point para umarangkada yung sasakyan. Ayan. Magto 2-point turn ako dito, clutch all the way down, brake pedal, reverse gear, signal ako ng kanan dahil pupuntahin ko yung ating vehicle rear sa kanang bahagi ng kalsada. Okay, diretso ko lang yung manibela, clutch all the way down, first gear, signal ako pa kaliwa, gas 1000 RPM, clutch to the biting point para umarangkada yung ating sasakyan. And when it is safe to proceed, mga ka-fixit, kaliwa kanan, walang paparating, so pwede ko nang gawin yung left turn. Ayan, nakapag-maneuver tayo at nasa kabilang side na tayo ng kalsada. Okay mga ka-fixit?
So very important na matutunan mo yung clutch control na yan. So practice and practice ng atras at pag-abante sa isang safe na lugar, mga ka-fixit. Much better yung medyo maluwag-luwag para nagagawa mo yung una kong ginawa doon sa video na to, which is mas magawa mo ng mas maayos yung pagpapractice ng pag-atras sa pag-abante na walang any obstruction or any sagabal dyan sa iyong pinagpapracticean. Okay mga ka-fixit? So palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin sa patapanahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. Tandaan mo yung ka-fixit, importante yan, lalong-lalo na ngayon na nag-aaral ka pa lamang magmaneho. Okay? And to case a point mga ka-fixit, kapag tayo ay nagpa-practice mga ka-fixit, palagi nyo gagamitin yung inyong mga side mirrors or door mirrors, yung rear view mirror, bago ka umatras para maka-atras ka safely. Ganon din sa pag-abante mo, tingnan mo mabuti yung iyong windshield kung clear na bago ka umabante. Okay? Palagi mong iisipin yung iyong safety and yung safety ng mga people around you, and yung hindi lamang yung people around you, pati ng mga ano natin dyan, mga nasa lahat na nasa paligid natin, mga animals, mga property dyan, no? And yung sasakyan mo, ingatan mo din. Okay mga ka-fixit? So I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Once again, I'm Dennis of Fix It Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!